Kung naghahanap ka ng hybrid vehicle dito sa Pilipinas kagaya ko, best na panoorin mo yung last video ko wherein Toyota Yaris Cross ang napili ko bilang my first hybrid vehicle. Pero before anything else, siguro better na ma-explain ko muna kung ano bang benefits ng pagbili ng hybrid vehicle, lalo na dito sa ating bansa. Marami-rami ang mga benefit ng hybrid vehicles and maraming YouTube videos na pwedeng mag-explain sa inyo nun in depth. Pero siguro kung ako ang tatanungin, merong 3 bagay na sobrang malaking benefit ng hybrid vehicle na maibibigay sa atin bilang a regular and budget-conscious consumers. And at least for me, yung top 3 ko ay ito. Number 1, sobrang tipid sa gas. Lalo na kung ikaw ay katulad ko na 90 or 99% of the time nasa city driving naman wherein stop and go ang traffic. From my experience, using my regular gas engine, usually 8 to 10 kilometers per liter lang ang nakuha kong average fuel efficiency. Then, pagka diesel naman, 10 to 12. Sa umaga, pagka sobrang traffic, 8 kilometers or 10 kilometers per liter. Then, sa gabi naman, pagka medyo maluwag na ang kalsada kasi medyo late ako umuwi, around 10 kilometers per liter sa gas, then 12 kilometers per liter naman sa diesel. Pero sa hybrid vehicles, hindi malabo na kaya mong makamit ang 16 to 20 kilometers per liter. Halos doble, diba? Now, for the second benefit, hindi lahat siguro kinoconsider to. Pero kung kagaya nyo ako na city dweller, number coding exemption. Nung naisa batas na ang EVIDA Act last year, maraming binigay na benefits ang gobyerno natin para pamili tayo ng hybrid or electric vehicles. I have a separate video for that kaya I'll link it down below. And etong number coding exemption siguro ang pinakamalaking benefit na nakita ko para sa akin, at least for the EVIDA Act. Medyo self-explanatory na tong number coding exemption pero to spell it out, kahit anong araw, kahit anong oras, pwede mong gamitin ang sasakyan mo. For sure, merong mga enforcers na hindi pa rin naman kabisado lahat ng electric vehicles at paparahin ka. Pero at least, pag pinara ka dahil sa number coding, madaling sabihin na exempted ka kasi hybrid ka. Then, for number 3, last but not the least, less maintenance dahil mas mahaba ang buhay ng ibang components ng mga hybrid vehicles. Number 1 na palaging binabanggit dito ay yung brake pads or yung haba ng buhay nila. Dahil merong regenerative braking ang electric at hybrid vehicles, mas matagal mapudpod yung mga brake pads mo. So, less frequent ka magpapalit nun. Another part na hindi mo na problemahin ay yung pagpapalit ng spark plugs. Depende sa gamit mo, usually yearly or every 2 years ang pagpapalit ng mga spark plugs. Ang mga hybrid vehicles, wala nun. So, having explained the benefits of having a hybrid vehicle, puntahan natin ang aking train of thought kung paano ko napili ang Toyota Yaris Cross bilang my first hybrid vehicle. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post 1 video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. 3 hybrid vehicles ang tinignan ko before ako humantong sa pagpili ng Yaris Cross. And unahin natin in descending order yung number 3 ko, which is the Nissan Kicks e-Power. It checks out all of the basic features na hinahanap ko para sa aking next vehicle. Obviously, it is a hybrid vehicle pero ang Nissan gusto siyang tawaging e-Power. Pero I'll call a spade and call this a hybrid vehicle. Looks are subjective pero para sa akin okay itong design ng Nissan Kicks. Hindi siya ganun ka-sporty tingnan pero sporty and rugged enough naman na siya tingnan para sa akin. As for the safety features, meron siyang bits and pieces ng Nissan Intelligent Mobility System which will serve as a co-pilot during my daily drives, lalo pag mag-isa ako. For tech and connectivity, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pero siguro kung meron akong isang dahilan kung bakit hindi ko siya pinili, yun yung kanyang kawalan ng spare tire. Instead of a spare tire kasi, meron siyang tire repair kit. Call me old school, pero mas gusto ko pa rin kasi yung practicality, flexibility, and ultimately, yung choice and option na magpalit ng gulong. Extra peace of mind kasi yun kung sakali mang magkaroon ako ng problema sa gulong at para hindi na ako kakaba-kaba
kung gumana na ba yung tire repair kit na ginawa ko. Now, next in my list is the Toyota Corolla Cross Hybrid. Meron tong dalawang hybrid variants, yung isang V at isang GRS. Pero in my opinion, mas bang for the buck yung Corolla Cross na V variant, yung base na hybrid kumbaga. More than 150,000 yung difference ng V at GRS. Aside sa cosmetic add-ons ng GRS, iba rin ang suspension ng GRS which makes the ride better. Pero if you ask my opinion about it, sa totoo lang, hindi siya worth more than 150,000. Similar sa Nissan Kicks, it checks out all the boxes na importante para sa akin. Plus, it is a Toyota in the Philippines. Though unlike other Toyota models like the Vios and Innova, hindi pa ganun karami ang mga mekaniko na marunong, certified, or even comfortable na gumalaw ng mga hybrid vehicles, even from a Toyota. Now, merong dalawang factor and very compelling yung second one ko kung bakit hindi ko napili ang Toyota Corolla Cross. Una siguro dito is yung kanyang aging or some may call it outdated na tech features. Ang pinaka-obvious na outdated na feature nito is yung kanyang foot brake and lack of auto hold. Being a hybrid and well, medyo high-tech vehicle, nakapagtaka na bakit wala pa tong electronic parking brake and auto hold. Aside sa takang-taka talaga ako kung bakit naka-foot brake to instead of a handbrake, wala rin siyang auto hold na napakalaking tulong na feature during stop and go driving sa city. Pero siguro, more than the aging or outdated tech niya, ang sobrang napakalaking factor kung bakit hindi ko talaga mapili tong Toyota Corolla Cross is yung kanyang stock availability or the lack thereof. Marami akong nababasa and even meron akong mga kakilala na more than 6 months na naghihintay wala pa ring stock na available for the Toyota Corolla Cross. And even ang mga ahente, pag tinatanong ko kung kailan ba may lalabas yan, hindi rin sila makasagot. Ganon kasi kahirap talaga at ka-in-demand ang Toyota Corolla Cross. Yes, it is a well-built platform and good things come to those who wait, pero hindi ko yata kaya maghintay ng ganong katagal, lalo na kung walang assurance and commitment. Now, on the top of my list is the Toyota Innova Zenix. Pero kung Toyota Motor Philippines ang tatanungin mo, ang tawag nila dito, Zenix lang, hindi Innova. Kung bakit, hindi ko alam ang exact answer pero I think it's a marketing play. When I initially saw this sa videos ng launch niya sa Indonesia, sobrang angas, sobrang forma, wala akong masabi sa itsura niya. Then, nung nakita ko to first hand and pumasok ako sa loob then tinest drive ko rin, sobrang luxurious ang feeling, sobrang comfortable. Sobrang layo neto to the Toyota Innova that we love and know. Ang spacious ng loob, and dahil hindi siya diesel, walang vibrations or the noisy diesel engine sound. With all the boxes na chinek ng Nissan Kicks, together with the Toyota Corolla Cross, I initially thought na eto na siguro yung best and most practical vehicle na gusto kong makuha. Looks, check. Tech, safety and connectivity features, check. Efficient, simple, and tried and tested hybrid system, double check. Galing Toyota yan Pero kung gaano karaming checkboxes yung kanyang na-check, well, ganon din karami yung X na nakita ko sa kanya when I really thought about it. Number 1 siguro dito is yung claim ng Toyota na 7-seater siya. While totoo naman na 7 tao ang pwedeng sumakay dito, ang magiging usable space lang neto para sa akin is yung first and second row. And dahil naka-captain seat yung second row niya, 4 na tao lang ang pwedeng sumakay dito in total. Yung third row, while sabi nila 3 ang kasya, pag tinignan ko at tinry kong umupo, parang 2 ako lang, medyo hirap na. Paano pa kaya pagka 3 na? Unlike kasi yung Toyota Innova na alam natin, pwedeng 3 comfortably makasakay dun sa second row. For long distance driving kasi, I rarely use yung third row para sa passengers kasi alam ko medyo matagdag dun, hindi masyado comfortable ang mga pasahero. Kaya ginagamit namin siya as compartment. So at least in my opinion, hindi na siya ganun ka-practical kasi kagaya ng Toyota Innova. Pero practicality aside, I think kaya ko siyang ma-overlook. Pero ang hindi ko kayang ma-overlook talaga is yung kanyang sticker price. Amounting to 1,968,000 Philippine peso at the time of this recording. Sobrang bigat nun. Grabe. Siguro kung naging bench type yung upuan niya sa second row wherein 3 tao ang pwedeng sumakay, mas magiging mababa ang presyo neto.
So hoping in the future sana na maglabas ang Toyota ng additional variant nito wherein bench type yung second row niya, and dahil wala kang Ottoman feature for the captain seat, mas mura. Well, one can hope. Now you know kung ano yung naging train of thought ko and ano ba yung mga pinagpilian kong sasakyan before ako napunta sa Toyota Yaris Cross. Ang hindi ko pala nabanggit during the start of the video or even when in-explain ko yung choices ko is yung type ng sasakyan na hinahanap ko. Well, bukod sa hybrid, ang gusto ko rin sana talaga kasi is a crossover. Don't get me wrong, sedans are not yet dead. Pero more than looks, tech, safety, practicality talaga ang hinahanap ko. Crossovers can give you the comfort of a sedan and a practicality of an SUV/MPV dahil sa kanyang high ground clearance. Sa tatlong nabanggit ko na sakyan, etong Yaris Cross ang merong pinamataas na ground clearance at 212mm. Amounting at 1,598,000 Philippine peso, medyo pricey siya for some first-time buyers. And among the Yaris Cross variants, hindi ako makikipagdebate na ang pinakabang for the buck talaga is yung kanyang V variant na around 300,000 Philippine peso cheaper, wherein ang notable na mawala lang naman dun is yung kanyang panoramic glass roof, 6-speaker sound system, and yung hybrid system. Yes, there are still people sa Pilipinas na nag-aalangan pa rin sa hybrid kasi relatively bago siya sa ating bansa. I really think na meron silang valid points, pero sa akin, I will never know if I never try. Laging nasa huli ang pagsisisi na I'm hoping hindi ko sana maranasan, hehe. But if I do, I will share it in my next videos. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.